Ngayon, magpa-practice tayo ng pinakaunang at napakahalagang anyo ng Nihongo. Ito ay tungkol sa pagpapakilala ng sarili. Mahirap ba ang pagpapakilala ng sarili sa Nihongo? Ayos lang. May nakatakdang anyo ang Nihongo at napakasimple nito. Magsisimula muna tayo sa pagbati. Konnichiwa. Ginagamit ito kapag may nakikilala kang tao sa araw. Konnichiwa. Konnichiwa. Susunod, mag-iensayo tayo kung paano sabihin ang sariling pangalan. Sa Nihongo, ganito ang sinasabi. Watashi wa Kaji desu. Ang watashi ay tumutukoy sa sarili. Ang wa ay salitang idinadagdag sa hulihan. Ang desu ay salitang ginagamit kapag magalang. Ipapaliwanag ito ng mas detalyado sa susunod na lesson. Pero sa ngayon, tandaan lang ng simple. Watashi wa Mira desu. Susunod ay ang bansa. Gagamitin din natin ang parehong anyo. Watashi wa Nihonjin desu. Sa Nihongo, ganito ang tawag sa Pilipino. Filipinjin. Watashi wa Filipinjin desu. Sa parehong anyo, maaari ring sabihin ang kasarian, edad at trabaho. Sa Nihongo, ganito ang sinasabi para sa 20 taong gulang, estudyante at guro. 20歳. Gakusei. Sensei. Kaya, gamit ang mga salitang ito, maaari nating sabihin ang ganito. Watashi wa sensei desu. Watashi wa gakusei desu. Watashi wa 20 歳desu. Magaling! Susunod, pareho rin ang paraan kapag tungkol sa ibang tao. Kapag binabanggit ang pangalan ng ibang tao, dinadagdagan ito ng san sa Nihongo. Sa trabaho o kapag hindi gaanong close, laging gumamit ng san. Sa pamilya at malalapit na kaibigan, minsan hindi na ginagamit ang san. Kapag sinabi sa Nihongo ang Mira ay estudyante, ganito ang anyo nito. Mira-san wa gakusei desu. Kaji-san wa sensei desu. Susunod, gagawin nating mas magalang ang pagpapakilala ng sarili. Kung sasabihin sa Nihongo ang pangalan ko ay Kaji, ang trabaho ko ay guro, magiging ganito ito. Watashi no namae wa Kaji desu. Watashi no shigoto wa sensei desu. Dinadagdagan ng no pagkatapos ng salitang watashi. Sa Ingles, parang name of me ito, pero baliktad ang ayos sa Nihongo. Watashi no namae wa Kaji desu. Watashi no namae wa Amira desu. Watashi no shigoto wa gakusei desu. Magaling! Hindi kailangang kabisaduhin ang lahat ng kahulugan ngayon. Tingnan lang ang anyo. Pag-aaralan natin ang detalyadong paliwanag ng paunti-unti sa mga susunod na aralin. Sige, magbibigay ako ng halimbawa, kaya sabayan ninyo ang pagsasanay. Watashi no namae wa Yuki desu. Watashi wa Filipinjin desu. Watashi no shigoto wa gakusei desu. Ikaw naman, subukan mong sabihin. Susunod, kung paano magsalita tungkol sa ibang tao. Mira-san wa Filipinjin desu. Mira-san no shigoto wa gakusei desu. Susunod, mag-aaral tayo ng simpleng pangungusap na tanong. Halimbawa, kung medyo alam mo na ang tungkol sa kausap mo pero gusto mong makasiguro,
maaari mong sabihin ito ng simple. Ang pangalan mo ba ay Mira? Estudyante ka ba? Ay sinasabi sa Nihongo ng ganito. あなたの名前はミラですかあなたは学生ですか Kapag dinagdagan ng "dis ka" sa dulo at itinaas ang tono sa huli, nagiging simpleng tanong ang pangungusap. あなたの名はガジさんですか? Magaling! Sa English din, pwede ring gawing tanong sa pamamagitan lang ng pagtaas ng tono sa dulo, hindi ba? Pareho lang, pero mahalaga ang pagdagdag ng desu ka. Kapag wala kang alam tungkol sa kausap, sa Ingles ay gumagamit ng what o who. Ngayon, pag-aaralan natin ang pinaka-basic na sino at ano. Dare, nani? Ang sino ka, kapag sinabi sa Nihongo ay ganito. あなたは誰ですか Bilang magalang na paraan, ang "ano ang pangalan mo" sa Nihongo ay ganito. あなたの名前は何ですか Sa Nihongo, kapag nagtatanong, itinataas ang tono sa dulo ng pangungusap. Kapag sasagot ng simple ng yes o no, sa Nihongo ay ganito ang sinasabi. はい、そうです。いいえ、違います。 Mag-practice tayo ng iba't ibang anyo ng tanong. Sasabihin ko ang halimbawa, kaya gayahin mo habang iniisip ang kahulugan. あなたの名前は何ですか? あなたの仕事は何ですか? あなたはフィリピン人ですか? 私の名前はミラです。私の仕事は学生です。はい、そうです。私はフィリピン人です。Gamit ang anyong ito, maaari kang magpakilala at makipag-usap ng simple. Pagkatapos panoorin ng video na ito, mag-practice ng maraming beses hanggang maging natural. Sa susunod na lesson, papalawakin pa natin ang Nihongo